Hello, Abangers Overload! Hi, bonsoir. Magandang gabi po, Miss Joey, and the rest of the people here. Ayan. Welcome, Bonsoir. Abangers Overload at you may Babalik. Gusto ko lang ipaliwanag yung since I started already the 5 minutes. Gusto ko lang sabihin kung paano tayo nabudol. Through the help of the foreign help ng mga expert sa political expertise. Kung paano tayo binudol. Yung way kasi na ginawa ng mga oligarke o oligarkiya is to dayain tayo, bulagin ng mga tao. So what they did, si Marcos during the campaign, parang aping-api siya. So ang nangyari, lahat ng mga malalaking network, it seems like na hindi siya welcome. So SMNI lang nung nagbigay sa kanya ng time, effort. Pero isang paraan yun na ginawa ng mga foreign experts in order para mabudol. Bakit? Kasi alam natin, kung pagbibigyan ng mga oligarchs, si Bongbong na bigyan ng ere sa mga malaking network. At that time, pansinin ninyo ang sigaw ng mga komunista. Never again. Never again. Right? Yes. So, naging effective yun. Naging effective na campaign nila yun. Pero, ang totoo binudol tayo. Bakit? Nadali tayo sa SMNI, in-accommodate si Bongbong, binigyan ng magandang oras. Pero ngayon, may narinig ba yung never again sa mga komunista? Wala. Bakit? Dahil nung itinatag ang CPP sa Pilipinas, ang mga oligarko rin ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Sa katunayan, the biggest base of these communist rebels ay nasaan ba? Diba? Nasa Negros. Sa tulong ng makakaliwang mga pare sa Negros, ito yung mga nasa Netherlands. They are the one who protected these people. At ngayon, alam natin kung saan nanggagaling yung pera sa mga oligarchs. So ngayon, ang nangyari ngayon, magkakampi sila ngayon na naririnig natin sila yung mga siga sa lower chamber at saka sa upper chamber. Sino ba pinakamaingay sa upper chamber? Si Raisa Ontiveros. Sino pinakamaingay sa lower chamber? Si Francis Castro. Si Manuel. Ito yung mga maiingay ngayon. But nobody from the real people na nagsasabi ngayon na tayo ay tunay na nasa demokrasya. So anong pinaka-the best effort for us right now is to wait for us to get rid of Marcos sa paanong paraan. Kung ako ang tatanungin nyo personally as OFW, kasi pala ko na sana mag-progress this coming November, but unfortunately, it's so sad. Hindi ko kayang umuwi. I've been away for almost 30 years in the country as a OFW. So I used to work in Hong Kong, Japan, Cyprus, and now recently I'm here in France. Nakakalungkot yun na realidad. Pero this is the way kung paano tayo niloko nito mga to. Magaling yung foreign political advisor na kinuha nila sa US. Naging effective yun. Hindi nila ginamit yung mga malalaking network. Kunyari, bihadong-bihado si Marcos. At ginamit nilang pasigaw na no Marcos again. Ginamit nila yung mga kaliwang grupo na in reality, magkakampi rin sila. Kaya kung tatanungin ninyo, since meron pa akong 1 minute, isang malaking stage yon, isang malaking palabas. Yes. Orchestrated ng mga oligarch. Kasi ang laki ng nawalang pera sa kanila for the past 6 years during the time of Duterte. At kailangan nila makabawi. At tingnan nyo, in less than 2 years, lahat po ng mga kaliwa at lahat ng mga dilawan nakabalik. Yun yung tinatawag nilang unity team. Budol. Unity team budol yun. Nabudol tayo. 31 million na budol. Ngayon, anong pinaka-the best solution dito is to get rid of these people and the oligarchs. Tanggalin ang lower chamber, tanggalin ang upper chamber, magkaroon ng isang leader na ibabalik ang tunay na ginawa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero hindi naman natin pwedeng gawin yun, mag-isa. Sabi ni Presidente Duterte, kinakailangan ang will of the people. Yes. So that is, so thank you very much for the 5 minutes. I think nasabi ko lahat ng hinanakit ko. Kasi I'm already prepared to go home this coming November, but I changed my mind that I want to stay for another 3 years here in France. All set na yan. Tama Yeah. po. So thank you very much. Thank you so much. And more power to your show, Joey. Yes. Consistent yung consistent yung mga OFW na Exactly. umuwi, Kuyang Ibi. Yes. So, Yun, napansin ko din. Pinopostpone nila yung
Yung plano na umuwi, no? And in fact, yung iba nga na for good na ata sana dito sa Pilipinas, not just thinking twice, but tulad nung guest kanina is talagang in-extend niya for another 3 years. Oo. Yung isa ka willing na mag-ano eh. Willing na mag-TNT. Oh, yun na nga, yung sa Korea. Yung sa Korea, willing na siya Oo. mag-TNT. Ayan, dahil sa lack of opportunities here in the Philippines. Ayan. Hello, Mono from Canada. Hello. Hi, Hi, Ma'am Joey. Moro. Hello po, good evening sa lahat. No? Natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako kasi maganda yung reception nung program ni Ma'am Joey. No? Ang daming umakyat and minsan mapapaluha ka. Blockbuster. Yeah, Ayan. mapapaluha ka sa mga kwento nila, no? Ito lang naman sa akin, Ma'am Joey, no? Not actually a vote to voice out concern against not to voice out anything against the government, but parang a little bit of reality, no, para sa ating mga supporters ni Tatay Digong at ito nga mga naloko, no. One point is na red pill na tayo, okay? Ito kasi ang hindi iniisip ng mga BBM propagandists, no. They really don't understand yung mechanics on how Filipino thinks when it comes to politics, no. Unang-una, na red pill na tayo. What does it mean? Hindi nagagana yung mga ganitong style ng mga Marcos sa mga susunod pang administrasyon. Okay? And let's think about this. Another thing is, other than the Marcoses, meron na bang ibang pangalan that they can really put in power, no? Na pwedeng makipagsabayan sa mga katulad ni Tatay Digong, no? Ang kanyang family. Wala na, guys, no? I can't see any political person that can go against Tatay Digong head on and the Duterte style of governance. So, sa ngayon, yes, we're fighting, no? Ito po ay war, no? We're fighting against the evildoers din sa country natin. From time to time, may mga battles tayo na we're on the losing end, no? May mga disadvantages tayo and may mga advantages din. But sadly, no, I can agree with Ms. Sas sa kanyang analysis why BBM will stay in power and he will be able to complete his term for the remaining 4 years. Bakit? Kasi guys, with the support of United States, our administration now, ay nasa status na siya na mas kailangan pa siya ng US kaysa kailangan siya ng ating mga mamamayan. Nakita natin yan sa mga umakyat dito kanina, no, na they are really, gusto nilang itapon si BBM somewhere, no, na palayain na tayo. But unfortunately, guys, nandun na tayo sa point na mas kailangan na ng United States ang government natin. No? Sadly, no. So, meron tayong mga battles na magkakaroon, marami to, guys. Sadly, yung support ng United States sa current government ni BBM, it's nothing compared dun sa mga worst government na sinuportahan ng yung Estados Unidos. So kung ikukumpara natin yung ginagawa ni BBM ngayon, wala pa yan sa kalingkingan na kayang sikmurain ng United States just for their interest. So this is gonna be a long battle. It's gonna be a war of attrition when it comes to the political career ng mga Marcoses against the Dutertes, no. So paano tayo lalaban? For me, tandaan niyo yung time ni Tatay Digong. We're going against the entire Western propaganda machinery and against sa mga oligarch sa loob ng Pilipinas. But they were not able to succeed on demonizing Tatay Digong, no. So yun na lang isipin nyo. Yes, there looks like it na marami sila at malakas sila ngayon. But remember, guys, hindi nila tayo kinaya during nandito pa si Tatay Digong, no, with the full force of the Western propaganda. No. Panghawakan natin yung mga nagawa ni Tatay Digong na pilit nilang binubura. I remember this, Ma'am Joey, nung una ko umakyat sa inyo, no, na yan ang unang-una nilang gagawin. Buburahin nila yung achievement ng mga Duterte. No? So yun ang panghahawakan natin na yung mga bagay na ginawa ni Tatay Digong para sa atin. No? Yeah. Yes. Thank you, Mono. Maraming salamat. Ayan. Salamat, Ma'am Joey. Medyo emotional ako pag na-mention ko si Tatay Digong kasi he represent para ko siyang tatay na hindi kami magkasundo noon nung nasa Pilipinas pa ako. Pero then, tama po siya. Yeah. All in all, tama pala yung... That's why, alam niyo naman to, Ma'am Joey, I'm from the yellow side. And then after 2 years ko lang, ni Duterte saka ko lang siya sinuportahan. Naintindihan, yung politika ni So he Duterte. represent my dad na hindi ko talaga makasundo. And now, I wanna go home and tell to my dad, now, yeah, tama ka, tay. Lagi mo akong inaasar na, susuportahan mo si Marcos, sigurado ka? Sabi ko, yeah. Ngayon, tuwing tatawag ako sa Pilipinas, sinasabi sa akin tatay ko, tama ako, di ba? Ayun lang. Yun lang. Salamat, Ma'am Joey. More power to us, no? More power po sa inyo, Ma'am Sas, Free Thinker, Sir EB and Ma'am Joey.
Maraming salamat po. Thank you, Mono. Laban lang Kita-kita tayo, tayo sa guys. TikTok. Laban lang. Kita-kita tayo sa TikTok. Ayan. Maraming salamat. Ayun. Yeah. Ayan, si Mark excited na. Kanina pa nagtatanong kung siya na ba. Ay. Go Mark! Go Mark! Ako na? Ikaw na, Mark! Idol ako ni Swan. Idol ako si Sir. Sa Facebook, idol ako na. Nag-comment ko na siya. Yeah. Magandang umaga dyan sa lahat. Gabi pa kasi sa Dubai. Ayun lang. About sa... Di ba, yung nag-comment ako sa mga post mo, Sir. Mostly, international yung... parang yung international relation niya ba? About sa Pilipinas. Saka yung last na statement niya na maghanda na daw tayong lahat. Napakagunggong naman. Ang ibang Pilipino, akala nila siguro, hindi lang naka-experience na nakakita nila. Ako nasa Dubai ako. Experience ko yun, nakita ko yung mga refugee dito, like Syrian, Palestinian, lahat, Iraqi, they struggle a lot. Maka-experience sila ng mga refugee na sila, doon na sila malalaman na yung discrimination, lahat na. Wala nang human rights masyado. Kasi nga refugee ko na eh. Yes. Pero ang problema lang kasi ng Marcos is ang comparison nila ni Pinoy. Si Pinoy kasi wala yung kahit gunggong yun, walang kuan ba, wala siyang hidden wealth compare kay Marcos. Kaya agree na agree. Ewan ko bakit luhod na luhod sila sa mga puti na Diyos ko po. Sorry po, yun lang po. God bless po. At saka yung sa ayuda pala na yung, di ba, nag-viral sa TikTok. Oo. So yun, hindi lang yun ang nakita ko masyado kasi syempre, Davao ako eh. Malalaman mo yung mga nagba-viral doon kasi iba naman yung mga suggested friend namin kumpara sa mga taga Cebu, mga taga Manila, di ba? Marami doon na, ang tawag yan sa amin is alindahaw. Parang ayuda na medyo may kaltas na ba? So, marami pala yung mga ganyang video, Mark, doon sa locally. Sa Locally, marami yan. local circle of friends mo. So marami pala yung kay Ann. Marami yun mag-release ng mga ayuda ng mga kaltas. Kadami yan. Sa amin lang sa Mariosep. Kaya hindi lang yung makikita kasi syempre mga iba-iba naman ang mga suggested friend natin kasi. Yes. Kasi yung nagba-viral ba, hindi masyadong naabot ng taga Manila or taga Visayas. Siyempre, mga taga Davao, alam na namin lahat yan. Kahit dati pa yan, kahit mga gusto lang palitan si Baste. Jesus Maria Joseph Sinugrales. Tignan mo nga yung mga basketball court namin doon na donation ng ama niya, may pangalan pamukha niya. Ang Digong, wala yan pangalan kay Digong. Yung minsan niya, 2007 ako sa Davao, wala yan. First time ko nabutante si Inday Sara, nagtakbo yan ng bahay. Nakasuntok siya dahil frustration niya yun. Maraming namatay, tapos nasuntok niya. Pero nag-sorry naman siya. Eventually. Nag-sorry siya after nun. Kaya nagpunti din ng tao. Pero yun lang sana. Pero sana tatakbo pa rin si Inday. Hopefully pa rin. Kasi natin alam iniisip ni Inday no? Pero kasi parang duda namin doon sa Davao na hindi na tatakbo siguro yan kasi na-discourage na yan. Sa amin lang. Para sa akin lang. Sana tumakbo. Tumakbo para maihaw lahat. Salamat po. Yun lang po. Sige, Maraming salamat. Salamat kayo, sir. Always support your vlog. Ay, salamat. Thank you. Nag-subscribe na ka sa akong YouTube. Huwag niyo kalimutan sa YouTube na si Kuyang Ibi. Subscribe ka rin yung YouTube channel. Sige, hanapin ko. Kay Joey lang ako. Salamat. Okay. Pasensya din sa diction ng Tagalog. Sorry. Thank you. Nothing to be sorry about sa inyong mga sabi ko nga po sa inyo, diyan ako nakadali ng jowa ko sa accent. Ayan, lumayo-layo kayo sa mga Ilonggo, maya-maya, shotaan nyo na yan. Yung Ilonggo mo naman, hindi naman pure Ilonggo yun. May lahing Cebuano yun, ha? Yung Cebuano pa rin. Actually, mas Cebuano siya kaysa Ilonggo eh. Ayun, na-meet na kasi ni Kuyang Ibi. True, ayan. Ayan, hello Ray, time mo na, ikaw na. Go, Ray. Nandiyan na kami sa kwarto mo, Ray. Oh, hi, Ray. Buhangan na siya. Nakapasok na sa kwarto mo, Sir Ray. Nakapangtulog na yata si Sir Ray. Natulog ka na yan. Kanina pa ako nag-aabang kasi. Ayan. Sandali, nakikita niyo ako? Hindi po, ayan, nakikita ka na po namin. Kaya pasensya na, naka-dressing gown kasi
Malamig kasi dito. Ayan. So, eto na po ang inyong 5 minutes. Ano po ang inyong sentimiento, Sir Ray? Oo, sige, sige. Pwede ako magbisaya kasi taga-Bisaya ako, taga Davao ako. Sige, binisaya, tay. Taga Cebu Oo. ko. Oh. But anyway, dito ako ngayon sa UK, sa England. Tapos para sa inyo, nabudol din ako eh. Kaya galit na galit yung misis ko rin na ba't ako magmamarcos, sabi kong ganun sa kanya. Eh wala, ayaw ko naman din kay Lenny kasi ganun din, walang mangyayari. So sabi ko magmamarcos na lang tayo kasi baka yung continuation ni Tatay Digong. So karon kay naunsa na may nooni nga grabe ng droga sa Pilipinas. So saka yung pinangako niyang tren sa amin sa Davao kasi taga Davao ako. Nawala na yung budget, ginawa na ni Tambaluslos na Ayuda. ayuda, ang putang ina yan. Sorry in my language. Okay lang po, wala pong problema yan. Napro-frustrate talaga ako. Sabi ko sa mga kasamahan ko dito sa hospital, dito ako sa NHS, sa medical field. Nung pandemic, before ng pandemic, very hard regards si Tatay Digong dito. Okay, in line to yung taga Malta, si ate. Ganon din ang respect nila kay Tatay Digong noon. Sabi nila, hey Ray, I'm from Philippines. Yes, I like your president. Yeah, very tough. I know he's very tough. We have a 911 in Davao. We are the only one in the country we have 911. You cannot smoke. You will be smoking just in the one side in the premises. You cannot smoke in the street. He's very strict. And bali yung peace and order as well is very good. So you better come to the Philippines when he's the president now. Sabi ko gano'n. Sabi na, we are very high regards to your president. We love him. He's very tough. He don't go with the American president. Yeah, I know he's very tough. I love him. So you know the drugs in our country now is very very minimal. Sabi ko gano'n, hindi naman na-diminish pero at least na minimal. Wala na yung mga dati, yung mga addict talaga. So kaya ngayon, sorry, kinakabahan ako, hindi ko sanay kasi sa magsalita. Okay lang po. At salamat at medyo Kaya lang, master kayo ng lakas ng loob para magsalita. kaya lang nagsusuporta talaga ako dito kasi napoprostrate na ako, lalo na yung kay lalo na kay SAS. Idol na idol ko sa SAS noon, tapos si Thinking Pinoy, nabubwisit ako niyan. Hoping na hindi kami makita dito sa Leicester Square o sa Piccadilly. Baka sabihan ko siya, gago ka pala, putang ina mo. Puntahan mo sa Bristol. Nagluloko kami dito sa sa mga pinababayaran ka pala ni Mel Robles sa Isa sa pagmamahal sa bayan. Lisa Tanas, hayop ka ngayon dito ka sa Bristol. Sabi ko, wag lang mag-cross yung path natin dito sa Piccadilly Circus. Talagang mumurahin kitang hayop ka. Buisit ka, sabi ko, nabudol mo kami nun. Anyway, balik tayo dito sa Pilipinas. So, I hope magising na yung mga tao. Kung nandyan lang sana ako, baka magrarally din ako. Kaya lang, andyan pa yung mga pamilya natin. Gusto ko sana makabangon na. Okay na sana yung kay Tatay Digong eh. Kaso bumalik tong gagong bangag na to eh. Nakabalik. Kala ko i-continue sa yung mga infrastructure, build. Yung pala, biyahe ng biyahe, wala namang ginawa. Puro lang party ng party. Droga ng droga. Grabe. Dito, ginadefend ko siya sa hospital, sa NHS, dito sa Imperial, sa hospital namin. Kasi sabi ng mga puti dito, what happened to your president now? Why is dealing with the American? Yeah, sabi nga ni Joey, siguro may frozen veggie. Sabi ko ganun. Sabi ko na yung alibay ko, yun, hidden wealth nila yan. Kaya ganun. Kaya nasakripisyo kami, sacrificial lamb yung mga Pilipino. Ginagawa kaming bala doon sa West Philippine Sea, sabi ko ganun. So, I'm hoping God will makabalik si Inday Sara. Kaso nagpabudol kasi si Sara kay Amy Marcos nun. I hope si Sara na ngayon magiging presidente natin. Anyway, salamat sa inyo. I hope kudos to your team, Joey, si Kuya Eb, saka si SAS. Yes. Sana ipagpatuloy natin to para sa ating bayan. Maraming salamat, Teacher Ray. Ayan, at maraming salamat sa pagpapapasok mo sa kwarto mo. Nakatulog na ako. Ayan. Sige po, matulog ka na po. Ayan. Thank you. Pero what caught my attention, Joey, sa common thread dito sa mga OFW friends natin, dalawa yung talagang nila, yung gusto nila na peaceful at saka
walang drug sa Pilipinas. That's number one, no? Oo. Main concern nila, no? Pero, kung titingnan mo, aware sila sa looming proxy war or yung pagiging antagonistic natin ngayon sa China, yung pinagagawa ng Mhm. Amerika, tsaka yung ni BBM, no? In contrast, yung mga nandito sa loob ng Pilipinas, hindi. Oo, Hindi correct. naman, no? Mm. So, talagang makikita mo, I think it has something to do. Yung kanina may nagsalita rin ng OFW na kami dito sa Pilipinas, nakikita kasi namin yung from the kayo outside. from afar. Oo. Yes, And yes. they are well, hindi kasi sila nasa kuko ng galamay ng mga propaganda dito sa Pilipinas. So they can Yes. look at the Philippines more objectively. So kaya Exactly. when it comes to yung yung position natin sa International community. international community, mas calibrated yung kanila kasi malayo sila eh. Kumbaga hindi sila binubudol ni Tariela. 'Di ba? At siguro yung magiging bagong friend ni Sas na si Dr. Chester ano yun? Cabalsa? Balza? Oh, yun. Cabalsan? Oo. Gising pa ba si Sas? Ewan ko. Nandiyan ka pa, Sas? Nandiyan ka pa? High Priestess? Tulog Oo. na ata eh. Hindi ka nagbabasa. Ayun. Oo nga, dapat pala tinanong natin kanina kay Sas. Yeah, oo nga. Mm. Anyway. Kalabasa ba? Daniel? Hindi, Cabalsa yata. Nandiyan pala si Daniel. Oo. Gising pa hindi ko alam, feeling ko kagagaling sa gimmick niya ni Yeah, Daniel. galing gimmick yan. Hello, Jovia! Hello po, naririnig Ayan, po. it's your time to shine. Eto na, Go ahead. 5 minutes. Hi. First time ko talaga to. Nakikinig lang ako sa inyo araw-araw. Kayo yung radyo ko. Bago ako matulog, kayo radyo ko. Magising, nagre-ready for work. Kayo radyo ko. Nandito ako sa UK, Scotland. Never ako naging interested sa politics. Kahit dati. Nung nag-Oakwood sila Trillanes, sabi ng mga kasama ko, Mr. May nag-Oakwood, tinanong ko, magkano na exchange rate? Hindi ako interested. Sabi ko, sige, di magkagulo para tumaas yung exchange rate. Hanggang sa naging presidente si Tatay Digong. Nung naging presidente si Tatay Digong, doon ako naging interesado. Doon ako, hindi ako nagiging masaya kapag tumataas yung exchange rate kasi alam ko, naapektuhan ang Pilipinas. Kasi nakita ko, meron palang, may tao pala na pwedeng gawin yung mga gusto natin mangyari sa Pilipinas. May mga pinsan akong nagdroga. Nung naging presidente si Duterte, umuwi sa nanay nila, nag-ask, samahan mo kami kasi we will surrender. Na yun, hindi na nagda-drugs yung pinsan ko. Kaya sabi ko, the change. Nung si Duterte, umuwi kami, never ako umuwi ng Pilipinas. The last time na umuwi ako was 2008. Umuwi kami ulit nung si Duterte na naging president. Nakita ko yung pagbabago. Yung pinsan ko, magtatrabaho sa DNR, sinasabi niya sa tatay ko, yung tatay ko nandyan pa sa Philippines, sinasabi niya sa tatay ko, meron silang mga kailangan asikasuhin. Kasi pag ang complaint is through 8888, they have to do something. Kasi sa opisina ni Duterte yung complaint. So, kailangan nilang umaksyon. Kaya sabi ko ngayon, parang wala hopeless na. Kaya nung tumakbo si Bongbong, ang parang sinasabi lang, parang iniisip ko lang na may chance kasi sabi niya, he will continue lahat ng ginawa ni Tatay Digong. Tapos, eto yung mangyayari. Yung parang masakit lang. Alam mo yun, yung parang araw-araw, sabi nga ni Sas, the difference between the two Marcos, yung ang pareho ng dalawang Marcoses is yung both of them feels so long. Alam mo yun, yung parang iniisip ko, kailan ba ang June 30? Matagal pa ba? Alam mo yun, yung parang iniisip ko, matagal pa ba talaga to? Ito ata yung pinakamatagal na buwan na inaantay natin. Kasi, parang iniisip ko na lang, kailan ba matatapos tong kalbaryo natin? Nasa trabaho ako kanina but I was listening to you guys. Kaya alam niyo yun yung parang kayo na lang yung naririnig namin, hindi na ako nakikinig sa ABS-CBN sa mga news na gano'n. Wala na kasi hindi ka din makakarinig ng ano talaga yung totoo nangyayari dyan sa Pilipinas. Yung friend ko nga, nung tumatakbo si Duterte, sabi niya, alam mo, yung isang friend niya nasa intelligence, kinuha nila Marcos lahat ng intelligence sa iba-ibang lugar to work for them. Na hinaus sila sa Forbes sa bahay nila. Ang trabaho nila is to go around and manmanan yung mga tao to know if they are really for Marcos or they're not. And ang bumili sila ng software sa Russia and yung parang hindi sila nag-fishing, ang ginagawa nila, they will sit with you, nasa restaurant ka kumakain, uupo sila with you and a couple of mga ilang minuto or oras, malalaman nila ano yung mga nasa phone mo, sino yung mga natawagan mo, nakausap mo. Ito yung friend ko na kinuha ni Lisa Marcos to work for them.
as a intelligence during campaign season. Wow. Mm. Wow. That's why, sabi ko, kung nag-hire sila, hindi sila yung parang nagte-text, tapos sabi mo, click this link if manalo ka something. That is not the kind of software that they purchase from Russia. Mm. 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 Yun Ayun. lang po. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Juby. Thank you, Ms. Ruby. So, continue lang ginagawa niyo to inform people about what's really going on. Of course, ayan. Daan po kayo sa mga susunod nating live, ano? Okay, will. thank you po. Mhm. Grabe talaga yung istorya ng betrayal nitong Bongbong Marcos na to. Yes, it's Talagang lahat talaga ng umaakyat, feeling betrayed din, no? betrayed. Feeling betrayed. Feeling betrayed. Nakakabwisit. Ayan. Whether you are a true loyalista na nabudol or a DDS na nabudol at betrayed by the promise of BBM. No? True. And surprisingly, walang ni isa, if I'm not mistaken, na parang na biniblame si Inday Sara. Oo. Pero sa TikTok, marami akong naririnig na nababadrip kay Inday. Well, yes. Nababadrip kay Inday. Pero yung they are angry, pero at the same time, yung, alam mo yun, yung, Inday, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Pero, ang ano nila, parang demand nila is dapat hindi ka naaarte, dapat tatakbo ka sa president. Yun ang if you want na makabawi ka sa amin dapat yan ang ano mo. Ganun yung nature nung galit naman most of the time. Pero sa TikTok marami akong nakakausap na ganyan. Yes. But yeah, it's very nice of you to point out nga na parang wala pang galit kay Inday. Wala pang galit kay Inday dito. Ayan. Hello, Jomaline. Hello, Hi, Miss Ate Jomaline. Joey. Hello. Ayan, okay. Narinig ba ako? Ang tawag dito, meron pa tayong 4 na nakapila dito at pagkatapos itong 4 na to, ay dapat matulog din tayo. Let's 4 na pala. Nauna na natulog kita. Isang shift. Holy shit, we're up 7 hours already? Oo Wow. nga, grabe ito na yata pinakamahabang live ko sa buong buhay ko. Pero kasi nangako ako natatapusin ko ang nakapila. Ayan. So, Okay. susunod si Catherine, si Cass, si Avril Talavin. Ayan. At si Fatima. Ay, si Fatima, feeling ko kumakita to kanina si Fatima. Kaya ilalas ko na lang si Fatima kasi nakakita na to kanina. Ayan. Okay. Sige. Anyway, yun. Jomaline, it's your time to shine. Go. Narinig po ako? Yes. Okay po. Loud Ate and clear. Joey, lagi po akong nakikinig sa inyo simula pa nung sa TikTok pa. Sa inyo nila ko kay. Adjit pa ako nun. Tapos hanggang sa nung nagkaroon ka na po ng YouTube. Tapos nung nakaraan nagka-chatan po tayo before. Tapos sinabi ko sa'yo na sa pamilya namin ako lang yung mag-isang sumuporta kay BBM. Kasi lahat po sila Batangas po. Batangas. That's Lenny. Opo. Tapos, Batangas, Bicol po yung father ko, pero taga Batangas na po kami nakatira. Kasi po yung lolo ko, yung father po ni Papa, ano po siya, victim po siya ng martial law. Kaya galit na galit sa akin si Papa na sabi niya, alam mo naman yan yung dahilan kung ba't namatay yung lolo ko nga daw po. Tapos sabi ko sa kanya, kapag ba kasalanan ng ama, kasalanan din ng anak. Kaya siya parang pumayag na, o sige kung anong decision mo ganyan. Tapos dito, lagi kong kinakampaign na straight kami na unity team. Nagagawa pa ako ng listahan ng mga senators. Ganyan, pinapamigay ko doon hanggang sa pumunta kami sa Meco. Ganyan. Sobrang taas ng hopes ko talaga as in. Kasi anong-ano ko nung time din po ni Tatay Digong, laging fina-flash dito sa news dito. OFW nga po pala ako sa Taiwan. Lagi pong fina-flash dito sa news yung mga ginagawa ni Duterte. Sinasabihan siya ng mga Cheko na, lihay, ganyan yung, ang galing nga daw. Sabi niya, siksikan na sa sa kulungan nyo, ganyan. Sabi niya, may tao pa ba sa inyo? Kasi ang daming ng addict, di ba? Halos patong-patong na po sila. Fina-flash po yun dito sa news. Tapos parang proud na proud kami. Lagi po kami napapagkamalang Indonesian. Proud na proud kami na, Pinoy, ganyan. Filipino, lihay, ganyan. Ganyan yung president nyo, ganyan. Tapos, pero nung nakaraan po na nagkaroon ng gulo, yung pong mga mangingisda na napatay dati sa Taiwan. Yes. Tinatanggi namin na Pilipino kami. Kasi galit sila, ganyan. Tapos hindi ko na din maano yung sa pakikinig ko sa buong 7 hours po na live nyo, simula pa kanina, ngayon lang po ako pumila kasi break time ko. Halo-halo yung emotion ko, yung galit, lalo na yung nangyari kahapon, doon sa kay OJC. Iyak na talaga ako kasi sabi ko, grabe itong mga to. Tinitipid nila yung mga pondo tsaka mga sundalo natin na sumusugod sa paglaban sa NPA. Tapos, yan,
dasalan, ganyan karami. Yung parang tas may mga bata. Basta naiiyak ako sa ganun. Ako nga lang yung mag-isang political dito sa company na lagi kong araw-araw ko sinasabi, nakakainis, ganito na naman yung nangyari. Hanggang sa sila na yung nagtatanong sa akin, ano na nangyari. Naalala ko yung sinabi niyo sa live niyo, Ate Joey, na kahit isang voice lang, tapos ikalat sa iba para maging aware sila. Kasi more on Yes. TikTok sila dito. Siyempre, entertainment kasi di ba OFW, para wag malungkot, ganyan-ganyan. Tapos ako tong araw-araw high blood, ganyan. Na, alam niyo ba yung nangyari dun sa ano, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, alam niyo ba na pinakulong na sila, sila ka Eric at saka sabi, sino man pinagsasasabi mo? Sabi ko, mag-ano kasi kayo ng ano ay. Tapos galit na galit sila, yung parang affected sila sa hiwalayan ni Catherine at ni ano. Sabi ko, susunod mo kasi dyan, wala akong... Oo. Ang hirap, no? Ang hirap, pero ayun. Pero totoo eh. Totoo talaga, no? Ngayon, hindi ba sila apektado sa kay Vice Ganda, Miss Joma? Oo. Ayan. Hello, Tapos Jomalyn. sabi ko, ano Ayan. kayo dyan sa mga artista, mga nagkakandalungkot-lungkot sila sa mga hiway. Hindi nyo man lang iniisip yung nangyayari ngayon nung nakaraan sa mga katrabaho ko na magkakaroon ng gera dito sa Taiwan. Tapos pag uwi natin sa Pinas, naka-line up din tayo sa another gera. Parang sana tayo pupulutin yan. Yung parang gera dito, tas gera din dyan. Ganun po. Yun lang. Maraming salamat, Ate Joey. Thank you, Maraming salamat salamat po sa Jomalyn, ano? platform na binibigay mo. Tapos lagi-lagi po kami ako, usually lagi as in. Tapos kinakalat ko sa mga katrabaho ko na araw-araw akong pumapasok ng high blood, dala-dala yung mga balita na narinig ko. Kay Attorney Trixie, kala Attorney Halo, kay sa inyo po. God bless you po. Ingat ka, Mag-iingat po kayo ingat ka, palagi. Jomalyn. Maraming pong salamat. Ayan. Ayan na. Okay, eto. Teka, ang tawag dito, sige. Ay, nawala si ano? Asa si Catherine? Ayan. Cass. Hello, Catherine. Hi, Catherine. Ay, teka. Wait lang, Cass, ha? Si Catherine muna yung unahin natin. Siya yung naka-next sa pila eh. Kaso na-up na kita. No problem po. Ayan. Thank you, Cass. Ayan. Hello, Catherine. Ayan, at Hello, maraming salamat sa narinig po pag-open ba ng camera. Naririnig po ba ako? Yes, naririnig Yes. mo po. And Yes it's po. your time to shine. Nagdadagdag sana ako eh. Kanina habang nag-work ako, nakikinig ako, sabi ko, ba't ang aga, nakalimutan ko yung date. Ay, nako, maraming salamat, Miss Joey, at si Miss Sustin, Sir Evie, na-add na din, na-follow na din kita. Thank you. Kung nandyan pa siya. Para sa akin, nandito ako sa Germany, North Rhine-Westphalen, bali, 10 years na ako dito. Pero before, naging OFW ako sa Malaysia. Parang bigla ako nagiging emotional kasi nung nasa Malaysia ako, naramdaman ko yung mababang pagtingin nila sa mga Pilipino. So, alam mo yun, kaya nung naging si Duterte, masyado akong sobrang pinagmamalaki ko siya. Alam mo yun, parang feeling ko every time na papasok ako sa opisina, parang dala ko yung bandila ng Pilipinas. Alam mo yun, na parang tatayo ako dahil hindi naman, yung iniisip nila ba na parang Pilipino, masyado, parang alila, parang ganyan. Tapos ang daming challenges nung nasa Malaysia. At saka nagtrabaho din ako sa Singapore ng time na yun. Tapos, kaya nung naging si Duterte, sobrang proud na proud ako bilang Pilipino dahil, alam mo yun, yung sa puso mo, ramdam mo yung pagmamahal sa bayan. At bilang OFW, feeling ko, kami yung nakakaano ng, sana ganito din yung bayan ko. Ganun. Parang, sana maging maayos din yung economy ng bayan ko para umangat din ang buhay ng parang ganun. Tapos dahil ako ay Batanggenya, pero ngayon ay nakatira na kami sa Nueva Ecija. So, ang concern ko, kaya ako binoto si BBM ay dahil para sa mga magsasaka. Dahil nung panahon na, alam mo yun, mga naluluging magsasaka nagpapakamatay dahil sa utang. Dahil para sa Yes. pag-pray nila, ang tatay ko, nakikisaka din kami. So, alam ko yung hirap. Alam na nung bata ako, lagi ako nakapaa sa bukid. Nag-iitsa ng itatanim na palay. Namumulot kami ng sibuyas para may benta na kami. So, para sa akin, nung sinabi ni BBM na siya yung magiging DA, parang ang laki-laki ng pag-asa ko. Pero, yun nga, nabudol din ako. And at the same time, yung continuity ng mga projects ni Tatay Digong. So, yun yung isa pa sa reason ko. Tapos ngayon yung concern ko, number one concern ko, is about sa droga. Dahil, paano na yung kabataan ngayon? Alam mo yun, meron akong pinsan na ang bait-bait dati. Ngayon, iba na yung ugali. Tapos yung tatay niya at nanay niya natatakot na pag-uwi sa bahay. Kasi kargado. Alam mo yun. So,
nasa na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero kung ang Pangulo ay bangag, paano na? Di ba? Tapos another thing is yung bagong Pilipinas na yan na nakakamura. Talaga hindi ko pa nabasa yung buo pero narinig ko yung snippet sa third floor studio, pina-follow ko din sila. Alam mo kahit yung kanta ng KOJC na ginawa ng kanta ng Pilipinas nating mahal, pinapatugtog ko yun. Umiiyak ako kasi yung emotion ko, yung nag-aalab yung dibdib ko. Tapos every time may nangyayari, napapamura ako, sabi ng mga kapatid ko, ate, tigilan mo kasi puro ganun ang post ko sa Facebook. Lahat ng mga content nyo, sinishare ko, si Maharlika, Third Floor Studio, Harry Rocket, Trixie Cruz Angeles, mga ganyan. Tapos sabi ko, hanggat hindi bumababa yan, puro mga political content ang ilalagay ko sa Facebook ko. Dahil, alam mo, ngayon nanginginig ako. Dahil, alam mo, yung galit ko, sabi ng asawa ko, puro yan na lang yung pinakikinggan mo. Kahit nasa opisina ako, kahit nagbabiyahe ako, ikaw yung podcast ko na nakikinig ako everyday. Kaya sabi ko, bumaba ka na BBM, huwag mo nang pahirapan ang taong bayan. Dahil para sa akin na isa kang salot dahil ang droga ay hindi tama para na maging baha sa Pilipinas. Yan ang isa sa pinakamalaking problema ngayon ng bansa natin para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ay, nako. Maraming salamat, Catherine, at maraming salamat sa support mo sa magandang umaga. Sama-sama tayo, huwag kang mag-alala. Ayan. Maging patient lang tayo talaga. Kailangan kasi talaga maging patient sa mga kaibigan, sa mga friends, sa mga workmates, ganyan. So we really have to explain to them clearly kung ano yung, syempre yan yung sinasabi ko pag online kasi, bardahan talaga eh. Pero pagka talaga sa kaibigan mo, sa mga friends, kailangan mong maging patient. Yun yung, kasi they have face, they have identity, you can touch them, ganyan. Online, pwede nating bardahin yan, wala namang. I have to point out one thing, Joey, kanina din, na isang common thread din sa mga OFWs natin, na talagang when PRRD was president, he gave them the dignity in the international stage where we were respected kung saan sila nagtatrabaho. Diba? True. Again, yung lahat ng naririnig natin napaka-consistent. Binigyan ni PRRD ng pangalan ang Pilipino sa iba't ibang bansa, 'di ba? In all honesty, I really regret that. Yes. Yung hindi lang basta-basta di ba? They acknowledge us for doing something incredible, 'di ba? Yes. Ayan. Hello, Cass. Hello, uli, Miss Joey. Thank you, uli, for giving me the chance to join you guys in your platform. Simple lang naman yung rant ko bilang ordinaryong mamamayan. Throwback dun sa yung panahon ni Pinoy. By the way, I'm gay. Tapos, very rampant kasi yung drugs sa gay community way back nung panahon ni Pinoy. Tawag dito, methamphetamine kasi tawag dito talagang very popular yan among gay men. You guys can find the studies globally why it's popular sa gay men. Anyway, nung panahon ni Pinoy kasi, sadly, I'm one of the people who got curious and eventually got addicted to drugs. And then came Duterte. That was also about the same time that I became sober. Bakit? Of course, yung fear na matukhang ka. Okay. Sorry, Cass. Like, when you say you got addicted, up to what extent? Like, to the point na, methamphetamine, shabu po, shabu. Okay. I thought E. Shabu and E, like all sorts of drugs were very rampant at the time. Ano yung gauge ko para masabi yun, to quantify? It was so rampant na to the point na binibenta siya online. Like you just log in online dun sa gay app. I think yeah. And then you can purchase it na. Yep. And everyone, walang takot yung mga tao nun to sell it. Like you can see it in their profiles that they're really, just May rocket actually profile. selling it. Did they even send it via LBC or some That's courier? where I was No, going. actually, yung time na yan, TB,
More on exchange talaga, hands exchange. That's where I'm going now. Bakit ako frustrated? Because, I've been sober for, I think, 9 or 10 years already. Like, so long na hindi ko na matandaan kung kailan. But, like, once in a while, of course, within our circle, meron pa rin akong mga, kakilalang who never got out of it. Grabe, one of the people I know, medyo nag-reach out siya sa akin kasi, like, hindi niya na makontrol. Kasi nga, overflowing yung supply at the moment. Yun yung sabi niya. At we're talking about like really high grade shabu na that's flooding the metro at the moment. Sobrang And how's the bagsak na price? pa siya. And how's the price, Cass? Kasi sabi nila, Yeah. Like, mababa. mababa. When you say mababa, like how mababa? Like how mababa compared to during PRRD's time? Parang nung panahon ni PRRD, parang nag-triple, quadruple yung price eh. Kaya that's why I'm saying mababa kasi it's back to like Pinoy level. pre-PRRD time. Yun yung frustration ko here. Maraming Pilipino nakakalimot like how PRRD's leadership actually transcends to like yung level natin, mga ordinaryong citizen. Like drugs is back. Tapos, yung panahon ni PRRD, you can observe how his leadership transcends dun sa pinakamababang tao. Like, something as simple as, bawal kang magyosi. I remember at the time when, like, I was working at BGC at the time. Takot na takot kami magyosi sa BGC na, uy, baka mahuli tayo, yung mga ganong levels. I think yun yung biggest frustration for someone who actually fought for BBM to win this election. Kasi parang, just like everyone else, you wanted continuity of great leadership. So sana yung mga Pilipino, wag makalimot ng nasimulan ni PRRD. And Miss Joey, whatever happens, I hope na yung kayo, like yung mga advocates of better Philippines, wag po sana kayong tumigil, kayo nila Sir EB. Ako din yung nagsuggest kahapon na, like, maybe it would be better if you guys can, like, create a show or just Classmate ni Sasto si Cass. Yes. parang lang yung back to 2016 where people are listening to like people like you, mga matatalinong tao and yung mga walang halong bayan. Anyway, that's all. Thank you. Thank you, Cass. Maraming salamat. Ayan. Yes. Nakakaloka. Naloka ko dun sa dun sa Yeah, actually, I have friends Mhm. who really has easy access Ah. sa ganon before. Mhm. Like talaga arm's length lang talaga. And then sa online din ganon ka easy. Oo. Yes. Diyos ko, ayan. Hello, Avira. Sorry. Avrilata Lavin. Hello po. Hello. Hello, Avilata. Ayan, pasensya na po. It's a play on Avril Lavigne's name, Abrilata. Okay. Oh, ayan. Ayun, first time kong umakyat. Listener niyo lang po ako. Medyo kinakabahan ako, kaya nista ko na lang yung mga sasabihin ko. Ayan. Oh, shy. Ayan, maligayang araw na kasi din sa atin. Sana lumaya na rin tayo soon. Yung tunay na paglaya. Ay, nako. Anyways, ako po, nasa Pinas po ako, here in Marikina, but may kapatid po akong OFW sa Germany, and yung tatay ko po, dati din siyang OFW sa Middle East, pero retire na siya. Tapos po, ever since like high school pa lang, yung mga panahon ni PGMA, yun, aware na ako like sa mga current events, ganyan. Tapos nung college naman po, disclaimer lang, I was a PGMA scholar also, so nakinabang din po ako sa government. And nung nag-work na po ako, I'm not sure if nabanggit ko na, sa BPO po ako nag-work ngayon. So, nung panahon ko ni Pinoy, syempre, yun yung mga time na nag-work na ako. So, hindi na rin ako ganun ka-updated sa politics. Pero like sa mga news, updated pa rin po. So, ang concern ko dati is yung tanimbala talaga. Kasi, part po ng ko rin, nung nag-work na ako, syempre, nag-fangirl. Yan, K-pop fangirl po. Disclaimer lang. So, ayun po, yung mga pag umaalis po ng bansa, yun po yung kinakabahan yung sa mga tanimbala. Pero yun na nga po nung si PRRD na, yung naging presidente, syempre, dahil sabi niya, papakain niya yung bala. Kung dun sa mga airport official, di ba? Parang gano'n. So, Yes. parang nagkaroon ka ng confidence na antal dito na pwede mo silang sabihin na susubukan yung PRRD. yung ganun pong mga moment. Tapos, eto na nga, dahil si BBM, Diyos ko Lord. Hi.
Dahil sabi niya, nangako siya ng continuity. So talagang yun yung pinanghawakan. Kahit po sinabi nun ni PRRD na merong presidential na gumagamit, parang hindi nakinig. So parang ngayon ko nga nare-realize yun nga yung hindi pakikinig, nasa huli yung pagsisisi. Kahit na sobrang DDS, pero hindi pinakinggan si PRRD. Pero yun nga po, nangyari, naboto na siya. So nabudol, yan, isa po ako sa mga nabudol. Nung panahon ko ni PRRD, hindi ako naka-attend ng meeting de avance niya. Kaya nung meeting de avance ni PBBM, kahit na sobrang effort na ang tagal tumayo doon, sakit sa paa, tumayo dun sa may MOA, talaga pong sinagalang namin ng friend ko na nabudol din. Hindi na po kami nag-uusap about politics now kasi medyo na ayaw na rin niya. Ako po active pa rin, as I said, listener niyo nga po ako. And since andito si Miss Sas, I'm not sure kung nakikinig pa siya, pero thank you talaga, especially kay Miss Sas. Kasi yung sa foreign relations before, very ano siya sa akin, very very foreign, hindi mo siya maintindihan. Very Pero since, enlightening, oo. oo, talaga, yung naiintindihan mo siya. Opo, naiintindihan mo siya parang in a layman's term po, tapos may mga nire-recommend pa siya ng mga lecture. So yun, yun talaga, kasi also sa mga teachers ko rin dati, sobrang ano rin ako, like may teacher ako, if I remember, nung grade 6 ako, na parang sabi niya, sa mga magsasaka, yung kakainin yung kanin, huwag kayong magtitira. So ganun po hanggang ngayon sa akin, sobrang ubos yung kanin. Kasi sabi niya, yung isang butil ng bigas, pinaghihirapan niya ng mga magsasaka. So yun po yung tumatak sa akin, and yun nga yung nangyayari ngayon sa pagbaba ng mga, ng tariff sa rice. Sobrang nakakaawa sa ating mga magsasaka. Ayun, yun lang po. Hopefully, by July, we see something new. Ewan ko, nakikinig din po ako sa kay Mama Harlika. So yun po, may hope pa rin ako. Yeah, sana it will, yung kung ano man yung paghihirap natin ngayon, it will end soon. Yun lang po. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Avrilata Lavin. Ayan. Yes, Oo. Kapit lang, ang trabaho natin ngayon ay to make sure na kukonvince natin yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga ano natin, ma-explain natin sa kanila yung sitwasyon. Kaya nga, di ba, sinasabi rin ni PRRD na the only way for things to happen is for people to really want it. So, Right. para gustuhin ng tao, ng sambayanan, ang mga mangyayari, dapat alam nila kung ano yung nangyayari muna. Ayan. So let's take it upon ourselves to really educate our friends, our co-workers, our family members sa ganitong mga usapin. Ayan. Yes. Si Rupert nawala na, nakabukas yung ano niya, akala ko pupunta na tayo sa sala niya, Kuya Ibi Nawala na. Nawala na si Rupert. Ayan. Pero yung last natin ngayong gabi, Kuya Ibi, ayan. Okay. Rain and Sas, kung nakikinig ka pa, Sas. Kung nakikinig ka pa dyan. Ang last natin ay si Fatima. Alam mo, unang-una rin natin siyang naging guest. Siya yung isa sa mga unang pumasok kanina. Okay. Second or third yata na pumasok. Wow. Patapos na tayo at siya yung last. Ayan, Fatima. Wow. Hello. Grabe. Hello. Go, Fatima. Hello po. Ayan. Naririnig niyo po ako? Yes. Yes, klaro po. Yan. Gusto ko lang po sanang magpasalamat ulit kasi kahit na huli talagang nagtantay ako kasi gusto ko talagang magpasalamat. At saka, Sir Evie, narinig ko yung sinabi mo kanina na hindi pa best time ngayon na para mag-invest yan sa Philippines. Paano naman po yung gagawin ko? Kasi ito na lang rin yung pagkakataon ko dahil 8 years na ako dito. Hindi ko na kaya yung 10 years more. Siyempre, kailangan ko na rin ng bahay na matitirhan na sarili ko, yung sa akin, para sa anak ko. Ang PhilHealth, SSS, considered ko yan as investment. Paano yan? 2016, 2021, and last year, nagpunta ako. Those 3 times na nagpunta ako sa PhilHealth, lagi nilang sinasabi sa akin na kailangan magbayad ako. From the last time hindi ako nagbayad, and that was 2009, until dun sa date ng pagpunta ko sa kanila. Then last year, nung nagpunta ako, from 2009 na naman, until 2023, babayaran ko yung 500. So hindi masyadong makatao yun. Kasi 500. Doon sa SS naman, 1,200 yung sa amin. Ang sahod lang namin dito sa Middle East is 23,000. So, alam niyo na kung paano yung babudgetin yung 23,000. May pinag-aaral din akong anak ko. Right. At saka, meron akong tinanong noon, paano kami makakatulong in our own small ways? Ang sabi sa amin, bumuo kayo ng grupo, ganito, isa nyo dun sa tax. Sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan. Nakipag-usap ako rito. Yung sinabi nila, oo. Nung campaign, sumali ako.
nag-celebrate pa nga kami nung nanalo si BBM. Tapos ngayon na ako nang nakikipag-usap uli sa kanila against kay Marcos, wala nang gustong maniwala sa akin. Stress lang yan. Unahin na lang natin yung kakainin sa kanan, yung ipapadala natin kung paano. Wala nang interesado dito. Pero talagang pinipilit ko pa rin kasi siguro hindi lang sila aware. Siguro natutuwa pa sila ngayon kasi napakataas talaga. At napakataas talaga ng katardial ngayon. Pero pinapaliwanag ko pa rin, sana lang, yung mga, lalo na sa Kuwait, doon sa tagal ng, sa 7 hours na yan, wala pa akong narinig na taga-Kuwait na nagsalita. Wala pa akong narinig. I'm hoping po na sa mga taga-Kuwait, sa Kuwait po. Wait, okay, sige, okay. Wala pa po akong narinig na taga-Kuwait. I'm hoping na sana yung mga taga-Kuwait, lalo na dyan sa Kuwait, sana maalala ninyo kung ano ang ginawa ni Tatay Digong para sa inyo dyan. Pinaglaban niya tayong mga OFW, lalo na dito sa Middle East, para hindi tayo minamata, para hindi tayo minamaliit. At lagi yung tatandaan na si Tatay Digong lang ang nagsabi na Filipinos are not slaves. Sana yun sana maitatak. Sana maalala ninyo. At ngayon, lumabas po sana uli kayo para tumayo. Tumayo para sa atin dito dyan sa Pilipinas. Kasi kami dito, hindi ako makakapag-rally. Wala nga po akong day off eh. Sana, pero ito na lang yung paraan ko. Magsalita ako. Yung akalaga ko nga kanina, sabi ko pa sa kanya, please, huwag mo akong tatawagin na, magsasalita lang ako dito. Okay, take your time. Buti pa sila nakakaintindi, kahit pa paano. Diyan sa Pilipinas, wala. Walang nakakaintindi. Sana maisip nila yun. Yung pagbibigay nila ng ayuda, tuloy-tuloy lang ang gusto nilang pagpapagsak sa ekonomiya natin. Bakit? Para maging paralyzed na yung mga tao. Para wala na silang iisipin na rally-rally. Huwag na kami mag-rally. Kasi kailangan namin yung pera ngayon. Kailangan namin yung maiyahain namin na pagkain ngayon. Wala nang oras ang mga tao para sa rally. Dahil nga, hirap na sila sa paghahanap ng ipapakain nila sa pamilya nila. Sana, ulitin ko ulit. Sa mga taga-Kuwait, sana naman po, maalala ninyo kung anong ginawa ni Tatay Digong para sa inyo. Lalo na yung mga OFW na umuwi ng pandemic. Nakauwi kayo ng bahay ninyo, mismo bahay ninyo ng libre. Dahil yun kay Tatay Digong. Yun lang po. Miss Joey, Maraming salamat. Nakapag-subscribe na ako sa'yo, pero last time, nag-online, nag-air ka, tapos biglang nawala. Ayun. I was texting. Just broadcast lang yata. Nakaready na ako doon, nag-live na ako kaagad din. Thank you po, thank you, Miss Joey, thank you so much. Thank you very much. Ayan. Okay. Thank you, Fatima. Ayan. At ito, ano na to ha? Last na talaga. last na talaga. Si Tita Gail, papaakyatin lang natin si Tita Gail MT. Ayan. Yung nakapila si Snarky at saka si Eddie. Ayan. At dito, ano na natin, dudusog ko na kayo sa susunod na live, ha? Jimmy Tolentino sa susunod na live na. Ayan. Ilalas na natin si Tita Gail MT. Ayan, dahil naka-open na ang kanyang camera. Ayan. Sorry kung kumita si Tita. Ayan. Ayan. Hello, Tita Gail. Ayan. Can you hear me? Yes, loud and clear. Narinig ko po namin. Ayan. My goodness, the story of my life. I had to get out of the train kasi walang signal sa baba, sa subway. You're in New York? Yes. Wait Which a one? minute. I'm now in Queens. I work in Manhattan as a teacher. Wow, very New York. I know. Wait a minute. She's not. Careful I'm crossing sorry. the street. Yeah, masasagasaan ako nito. Bisaya ako. So, I'm from Iligan. Joey, we've been communicating every now and then. I don't know. My take in this is that I don't want to say na, of course, OFW din ako, but ano na ako, feel na. I don't want to say na this is about Duterte. Of course, I love my Tatay Digong. And I know I shared this with Joey. It was my first time to join and to get out of the house on the weekend because I hate going out of the weekend in New York because of the train. It was my first time after 18 years of joining the Philippine Independence Day Parade because of the Maisog. Mm-hmm. So it was really very emotional on my part. But it is true that Tatay Digong actually gave us back our dignity as Filipinos, especially outside of the Philippines. Ang take ko lang nito is, kasi overthinker ako eh. I don't know what is really going on with what's the game plan with the Marcoses, although it is also very possible as what Attorney Trixie said na parang nadala lang si BBM sa excitement nung pagtakbo.
in the possibility that I could be president. And then now that I am president, what's next? I just realized that this is hard work. And then, meron pa ding Lisa Marcos behind na, so you know what, I don't really know what's going on because I don't really want to say na hindi ako naniniwala na this is the dynamics ng relationship nila. But, I'm giving them the benefit of the doubt, but I'm also like thinking about what if this is true because of all the indicators that have been showing up. Ang sa akin, I am thankful, going back to Tatay Digong, I am so thankful that we had Tatay Digong and we were like, our eyes are open that this is possible. I mean, we can have a leader like this. And sana hindi masayang yung experience natin and the realization na posible. And what would be one thing that we could do? I mean, I don't like to just say, this is my sentiment, this is, because it's there already. Like a lot of people have been saying that and I would agree with all of those and more. Pero anong magagawa natin? What would be our next steps for this one? We know that we have a leader in Sara Duterte, but I also don't want to put everything on Sara. We have to do something as a people. And I know that we're just waiting for that moment. Ano kaya yung hinihintay na? Ano kaya yung push? Not the little push. Not that kind of push. Ano kaya yung pwedeng aabangan natin? And sana when it happens, collective yung action natin. Like globally. So parang little by little, binibigyan tayo ng Diyos. I am that faithful. Meron siyang binibigay sa atin na events, situations na kailangan nating mag-isip not only emotions, but we have to think about what are these things saying to me? Ano yung possible na pwede namin gawin? Yung sunod-sunod na parang ginagather tayo all together. Parang nakikita mo yung unti-unti yung mga tao biglang naka-realize, nakakita ng ganito. And then all of a sudden, magiging collective force yan. Sana hindi mawala. And Joey, I am just so concerned kasi nung nangyari ang KOJC, nag-post ako sa Facebook ko. Yung mga friends ko from the Philippines was asking me what is going on. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Sabi nila, hindi siya na-report kasi Actually, very matter of fact yung doon nga ako nagtataka sa and actually I was able to talk to some members of different different flock and they are really worried na yung ginawa sa KOGC kasi talagang grabe yung sabi ng napagkwentuhan nga namin ng isang araw nila Kuyang Ibi. Yung sa KOGC parang meron din ganyang experience yung iglesia It's just that nung panahon kasi nung ginaganon-ganon nila yung iglesia, hindi meron yung may tulong kasi yung media on how to perceive them So, parang hindi masyadong na-highlight yun noon. But Kaya Joey, I am really thinking na talagang planado nila ito long time ago. Kasi, di ba, Martin Romualdez owns most of the media company right now? Is it true? Like the major ones. We don't even know, no? Na baka nabili na lahat or meron na siyang stocks sa lahat ng mga media outlet. We don't know, but they clearly are showing how powerful control of information is. So parang yun, na-realize ko, bakit ako ang tinatanong ninyo? But then I realized, kasi that was already at the back of my mind kasi it's been going on, right? Diba, na parang wala na, dead na nga yung mainstream media sa Philippines. But that was actually the first time that I realized, talaga palang totoo. Kinokontrol na nila. So that means they are really good at this. So parang that's why we need to be smarter and more critical on how we process the information fed to us. Kaya kayo sa panel, meron na kayong mission. Binibigyan na kayo. And actually, I'm thankful na nandyan kayo kasi nagiging catalyst kayo So, but also, of course, we don't want to give all the burdens to you. Kailangan, yung role nyo lang is kalikutin ang mga tao. And hopefully, yung prayer ko lang na sana, collectively, yung mga smart na Pilipino na meron naman talagang smart, gutom lang. Kaya minsan parang ayoko nang yan. Kasi di ba, yung hierarchy of needs ni Maslow, kailangan kumain muna bago tayo maging creative. So,
so parang ganon din eh. Kaya sabi ko talagang smart itong strategy na ginagawa nila. Kasi parang they cover everything eh. So anyway, yun lang. Just continue and thank you Joey for kanina pa. Kaya lang pinuputol ko kasi may klase pa ako eh. I ended up at Torre. Meron akong meeting 3:20. So tapos pumunta na ako sa train. Nung nakita ko, nasa backstage na ako. I have to get out of the train. Yun. So thank you so much, Joey. Nandito lang ako. Whatever information I can get, I would help. And this is actually my first time to go on. I don't know who my friends are who can see me. I don't care. You listen. I have an enemy with my enemy. Quote unquote. With my cousin who's also like pro BBM or something like that. But it's part of the game. I already told my cousins and all my friends. I mean, like dissent is healthy. It is positive. That means we are thinking and we're talking. So as long as hindi niya ako binablock, that's fine. We can continue to talk. Yeah. So, Tama to. diba? We can all agree to disagree. Yeah, but sometimes mahirap. Mahirap gawin yung talaga. Okay, so anyway, salamat Joey, matulog na kayo. Sana walang ibang mangyari. Matulog na sana. Di ba yung kay JCS hanggang mga 3 tayo noon eh, na I was listening. Yes, Bigla yes. na lang. And then after an hour, yan, sumabog na. Oh, tapos may message kita, Joey, something's coming up, something's happening. Walang tulog si Joey, sorry. Yeah, so thank you so much. Thank you, Tita Gail. Thank you, Miss Gail. Ayan. All right. Know that I'm always listening and sometimes I comment, but most of the time I seldom do come up because ayoko First time sumisa. na Tita Gail eh. Yeah. Actually, first time ever. So it's a lot of first times for me, 2024. I don't know, I'm scared what's gonna happen next for the first time. So madami akong nagawang first time this year in terms of my political involvement and being able to just share. Mabuti na din itong may venue to share. At saka marami akong natututunan sa inyo. Ayan. Bye. Thank you, Tita Gail. Thank you. Maraming salamat po. Sa next na live po, daan po kayo ulit. Pero, Okay. bahay na kayo. Oo. Sabi ko masasagasaan ako dito. Alright. Anyway, thank you. Thank you. Next train is in 15 minutes. Sorry. Sorry, Tita Gail. Ayun. Narinig ko na sa Tita Gail. Yeah, bye. Okay. Bye, Tita Gail. Bye, Joey. Bye, everyone. Bye-bye. Ayan. May lakas pa ba kayo? Kasi si Tita Baby Bubot andyan sa baba. Naka-ready na. Tapos ayos na siya. Okay, go, Tita. Ayan. Go, Tita Baby Bubot. Ayan. Hello po. Naririnig niyo ako? Yes. Ay, buti nakaabot. Working full-time pa rin ako hanggang ngayon. Senior na, pero working pa rin. Kailangan. At may 2 akong anak dyan sa Philippines. I'm from New York. Hindi ako nakasali sa Maisog kasi malayo. Matanda na, hindi na makalakad. But still working. So, ang subject ko ay to make our family aware dyan sa Philippines. Kasi pagkausap ko sila, hindi nila alam ang nangyayari. Hindi nila alam kung ano yung tungkol sa mga nasa gobyerno. Kami pa ang nagbabalita. Pati sa mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko noong college ako, may chatting kami. Wala silang alam. Ewan ko bakit. Siguro dahil ang pinapanood nila, yung mga stream media na hindi nagbabalita ng totoo. So, yun lang ang aking ipararating na sana yung mga nasa overseas, kausapin yung pamilya nila, make them aware what is happening, kung ano yung dapat gawin, pati yung pag-iingat. At saka to introduce myself nung panahon na 1970, college ako noon, medyo active ako dyan sa mga people power, pumupunta kami dyan sa Luneta, kaming mag-asawa. May politiko kami, yung nakikialam kami sa nangyayari sa bayan. So, nung panahon ng Marcos na matanda, isa kami sa mga tumututol sa ginagawa niya. Pero awa ng Diyos, wala namang masamang nangyayari. And tagahanga niyo ako, si Joey, si Sa, si Maharlika, sila Jared, kahit papano nagko-contribute kami sa abot lang ng makakaya namin. At talagang nakakaiyak, lalo na noong panahon ni J.M. Morales, nanonood kami, awang-awa kami sa kanya. At one time, para akong maha-high blood.
dahil talagang naiinis ako kay Estrada. Pinatay ko yung phone ko, madaling araw na dito. Nagrosaryo ako talaga. Talagang nagdasal ako maigi para sa kaligtasan ninyong lahat. Kasi natatakot ako para sa inyo. So maraming salamat sa inyo at kayo ang nagbibigay sa amin ng mga balita at ng lakas ng loob. Kasi medyo takot din kami sa mga pamilya namin dyan sa Philippines. So yun lang ang masasabi ko at salamat sa inyong pagpupuyat. Nasa work ako from 8 to 4 ng hapon. Sa mga break ko, nasa kotse ako, nanonood ako sa inyong mga live. Ay, maraming salamat po. Thank you. Naka-isang shift na po kami, 8 hours. Oo, 8 hours na. mas marami pa yung trabaho nyo kaysa trinabaho ko. Tapos Salamat sa Independence inyo. Day holiday. Ano to? Double compensation. Oo nga, overtime, times 2 na kayo, Meron kang night times 2. premium. Kasi At ang ano ko nga pala, hindi ako Marcos, pero yung mister ko umasa na mapapabuti ang bayan. Kaya pinilit niya ako kasi bumoboto rin ako, ako dual, kaming mag-asawa dual. Binoto namin siya dahil kay BP Sara. Tapos nag-ready na kami na They sabi have to namin, remember that Lisa Ha? has to remember that na you did not make BBM. Kaya Yeah, nanalo ang no. asawa mo si Bongbong dahil kay Inday, isaksak mo yan sa kukote mong pagungka. Ay, totoo. Yung Marcos, hindi namin yan binoto, miski noon pa. Pero umasa kami na akala namin ay gaganda ang bayan, na totoo yung sinasabi niya, akala natin napaka-honest niya at saka, alam mo na, nabudol. So, nagbala kami within 2 years, magre-retire na kami dyan. Actually, nagpapahanap na ako kung anong mabili namin, na kaming mag-asawa, hindi kami titira sa mga anak namin, bibili kami ng sa amin. Pero biglang nahinto. Kaya sabi namin na naman, ngayon na naman, maghihintay kami ng 2 years, pag upo ni BP Sara, uuwi na kami. Sana nga mangyari na makapahinga kami dyan. Gusto rin namin makasama yung pamilya namin dyan. May 2 akong anak, may mga apo ako dyan. So hopefully and praying na makauwi din. Walang sasarap pa kundi sa sarili mong bayan. Tama. Yun. Thank you, Tita Baby Salamat. Bubot. Maraming Salamat. Good night sa inyo at matulog kayo ng mahimbing. At nandito kami, nagdadasal at kung ano man ang maiitulong namin, tumutulong kami. Thank you po, Tita Baby Bubot. Salamat for the opportunity. Salamat sa time. At we love you all. Thank you, Tita. Thank you po. Welcome. Diyan, tita. Kuyang Ibi, Kuyang Ibi, Rain, merong isang nagmamalaki dito. Bibigyan daw niya tayo ng bonggang closing remarks. Ayan. Oo. Ayan. So, eto last na lang talaga. Matulog na tayo. Sabi dito, antibay daw natin. Nakapikit na yung kalawang mata ko, Joey. Si Kuyang Ibi nakakailang CR break na. Naka-4 na yung sinago at 2 tasang kape. Oo, 2 tasang kape. Ayan, si Rain, feeling ko, ano to nasa kama na to Nasa kama na ko, Joey. Kaya nag-off cam na ako. Kanina ka on. Hindi ka pa nasa kama. Ayan. Anyway, ayan, Eddie Loves Pink, ayan. Bonggahan mo ang closing remarks mo. Hi, everyone. Alam niyo, kanina pa po akong nagtitimpi ng pag-iyak kasi I'm really hurt na, marami pong na-disappoint. Just like me, I'm very disappointed kasi sobra pong support ako kay Pangulong Duterte at very proud sa mga achievements niya. And what's going on, lalong-lalo na I'm so affected kasi yung mga binawian po ng lupa na ibinigay ni Pangulong Duterte sa mga ati, sa mga magsasaka na may mga tigtulo. I'm also thinking about the 800 billion unprogrammed funds na parang nabaon na lang sa limot. At sa napakadaming issues na binabaon nila na hindi nagiging issue na para pag-usapan natin, para, make someone accountable. It's so frustrating for me. I live here in California. I've been here for so long. Para sa akin, ang sakit-sakit na nangyayari. Pero, andyan kayo. You guys give us a platform, a way to voice our thoughts, our frustration against this government. Kailan ba lalabas yung video na yan? Kailan ba lalabas? I am so ready. I am so
ready. It has to change because napakagrabe ng mga nangyayari na pagbabaon sa mga bagay na ginawa ni Pangulong Duterte na binabaliktad nilang lahat. And it's so frustrating kasi parang wala nang kakampi si Pangulong Duterte. Parang feeling ko ilan lang yung mga may kapangyarihan na pwedeng tulungan. Bakit ganito? Bakit napapalaya yung mga taong hindi dapat mapalaya? Bakit lumalaganap na naman ng drugs? Bakit napapalayas yung mga taong hindi dapat palayasin dahil may titulo sila? For me, I am so emotional when it comes to thinking about those indigenous people because they need our help. The government is the only one who can help those people. Kasi tayo we have a way to improve our lives, but they need help. Just a little leap para mabago yung buhay nila. Pero feeling ko walang tumutulong sa kanila kasi nga parang this government is all about favoring the oligarchs. Tumaas ang kuryente, tumaas ang tubig na tinutulan ni Pangulong Duterte. Alam ko yung jeepney na yan, medyo rin si Pangulong Duterte, parang feeling ko ayaw din niya yan, pero hindi niya maano. So, dinelay na lang niya na dinelay. But para sa akin, kawawa naman yung mga jeepney drivers na hindi kaya yung program na yung alternative nila. Parang it's so frustrating, but it's also so thrilling, exciting to see na ang daming maisog, ang daming iba't ibang mga OFWs, ang daming mga Filipinos na proud sa Pangulong Duterte sa mga nagawa niya. And also, marami pa rin ang gusto ng pagbabago para sa Pilipinas. Just like me, I am not home. I am not. Because guess what? Sir EB is there, Sas is there, and Miss Joey is there. You guys are here to give us hope that someday this will change. And spreading information is the start how we can all be successful in doing that. So, maraming salamat sa inyo. And also, for giving me an opportunity to voice out my my frustration and my appreciation para sa mga ginagawa ninyo. I support Maharlika, I support the Manateros, I support KOJC, I support Pilipinas Nating Mahal, Dr. Badoy, I support ka Eric, all of you guys, kung sino man hindi ko nabanggit, you guys are all doing a great job. Keep doing it. At ilabas niyo yung video, parang awa niyo na. Oo nga baka meron pala siyang premiere sa and sa fiesta. Sa araw ng fiesta nag-invite si PRRD. And so Eddie loves pigs. Thank you very much. And Thank you. nandito pa si Norsky sa backstage at saka si Jimmy Tolentino. Pero guys, sa susunod. Yes. Sa susunod na. Pero Kuya Ibi, Yes. blockbuster yung natin, yung Voice of the People episode natin. So, tingin ko parang kailangan natin tong gawin ng Yes, mga regular. regular every other week or once a week, ganyan. Once a week. Yes. Yes, I think so, no? Kasi kung titingnan mo, no, talagang grabe yung emosyon ng na nagsi-share. I mean, you can really feel the emotion, no? Na talagang walang halong ang tawag diyan, walang halong kaemehan, no? Correct. Oo. Walang etchos. And Walang halong kaemehan. and how can we make this up? 'Di ba? Di ba na yung mga tao lalabas magsasalita I-screenshot mo yung live, yung live viewers mo. I-screenshot mo yung live viewers mo. I-screenshot mo yung watch hours mo sa live na ito. At ipakain mo dun sa nagsasabi na echo chamber tayo. Oo nga So, I mean, we really need to listen to the people. And sabi ko nga, kung hindi sila nakikinig, ang gagawin natin is, a lot of people are asking me, parang, yung mga maisog rally, pagkatapos ng maisog rally, anong mangyayari? Hindi naman sila makikinig. Yeah, I think they're really not gonna listen. So what we do is, we raise our voices. Diba? Louder. Yeah, we make it louder. Ngayon, kapag ka dun sa louder na voice, hindi sila nakinig, we put it one notch higher, diba? Until we reach the bottom of our patience. And like I said, when that time comes, I think we know what we should do. Exactly. No? Yeah. In every dramatic event, no, na national, no, in a certain society, hindi naman siya nangyayari overnight.
there's a certain build up, yung iba wala lang, yung iba naman continue lang sa kung ano-ano diyan. Eventually it will trickle down to those people who really matter, and probably they will listen. Kasi nga, 'di ba, kung balikan natin, August 1983, pinas lang si Ninoy Aquino. 2.5 to 2 years lang ata, halos magti 3 years lang bago nangyari yung EDSA. So I'm not saying na pareho to, but makikita mo talaga na yung there's a certain gap that should be filled first before the people decide na this is the right time. And nobody can foresee it, ha? Nobody can dictate na itong panahon na to, itong petsa na to. Kasi yan na nga, kasi pag organic yung talagang magko-coalesce yan na walang nagkukumpas, walang talagang voluntary na yan. Lalo na ngayon na may social media na. True. Yeah. Ayan. Rain, anything you want to say before tayo mag-end live? Yes. I'm because this is the first time that I went live with you for this long. Usually I get off. Pero holiday Thank you, naman. Rain. Thank you very much talaga. Holiday Longest I had naman. with Julius was 3 hours for 4 hours ata yun. Yeah. And Sir EB, nice to be with you on this live. I know we've been interacting a lot on Facebook in the past. I'm surprised na ganito lang ako nakarinig ng mga sentiments na ganito ka, yung magnitude na ganito ka heavy na and mostly from our OFWs. Talaga. Ayun. And I'm a bit baffled that the people around here in the Philippines are perhaps a bit apathetic, no? Compared to our OFWs. Pero maybe ngayon lang, maybe we can hear more mixed audience. Pero I'm happy that this happened, and pinagtiisan talaga natin ng 8 hours ito. Ayun. Sabi, naputol daw yung oo nga, nagka-problema na dito sa StreamYard ko. Siguro inaawat na tayo, guys. Oo nga. Inaawat na 8 hours tayo. na. Oo. Pero yung sa YouTube, okay pa rin. Ayan. So, I guess you have to, watch Right. if you want to watch the entire live sa YouTube, kayo magpunta. Ayan. All right. Anyway, let's call it a day. Call it a day. Po kayo at maraming salamat sa lahat nag-participate at dun sa nanonood na, grabe pa end live na pero 1,274 pa rin. Oo, ganun. Echo chamber, ganun. Oo. Ayan, thank you Kuya EB at si Sas, feeling ko natutulog na to. Ayan. Yeah, tutulungan. Thank you so much. Good night. Hey, Rain, good night. Good morning.